Higa ako kaya napatanong. Good morning sa inyo mga idol. Mapagpalang araw sa inyo mga idol. Yan ang aking gawa ngayon mga idol. Nagtabas ako ngayong gabi mga idol. Mag-aalaga pala ng anak na hindi 20 sa'yo. piraso ng mga t-shirt yan mga idol. T-shirt ng mga puro ng Marikina yan mga idol. Yan ang aking tinabas ngayon mga idol. Mano-mano lang yan mga idol. Nasira yung aming machine mga idol. Kaya mano-mano lang muna mga idol. Pero matulis naman yung ano niya mga idol. Yan mga idol. Thank you for watching mga idol. Bukas ulit. Alam mo namang ikaw lang ang prinsesa noon. Pagbigyan mo na naman anak. Kahit hindi na ako, kahit siya na lang. Tumulo ang mga luha ko noon. Pinakamasakit na balitang sinampal sa mukha ko ay ang kalagayan ni Papa. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Kasama ni Martin ay dinala kami ni Mama sa bahay nila. At doon nakita ko si Papa. Nakaupo sa upuan. Tabingi ang labi at hindi makatayo. Makita niya ako. Malayo pa lang nakaangat na ang mga braso niya para sa yakap. Hindi ko napigilan ang emosyon ko noon. Diretso yakap ako sa kanya sa sobrang awa ko. Halos ayaw pa niya akong pakawalan nang isara niya ang mga braso niya sa katawan ko. May mga bagay siyang gustong sabihin, pero hindi niya mabanggit pa ang mga salita. Doon ako labis na nasasaktan. Parang gusto kong magalit sa sarili ko dahil umalis ako. Parang lahat. Miss na miss. Parang lahat, iba kulay. Sorry kung ito po ko ha. Kung umalis ako. Pero nandito na ako ngayon, Papa. Mahalagaan kita. Kayo ni Mama. Huwag ka na pong umiyak. Hindi na kita iiwan. Pero patapos na. Hindi ko rin inasahan noon na inabot niya ang kamay niya kay Martin. Tinanggap naman ito ni Martin at doon mas bumuhos ang luha ni Papa. Umiyak rin ang asawa ko noon at yumakap sa kanya.